Ano ang dahilan kung bakit napakaraming pagong na mga sign marker sa Yamashita Treasure Hunting? Napakarami nating matatagpuan na mga batong ginawang mga palatandaan, sign, no, ng kayamanan sa Yamashita Treasure. Ito ang aking ibabahagi sa inyo kung bakit nga ba madalas nating makikita ito sa Yamashita Treasure Site. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Kasama na siya sa mga ganito ang legit yan ang legit ilan siya niya Magandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na adlaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Mayad na adlaw sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic na ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa mga batong marker sign ng Yamashita Treasure na kurting ganito, kurting mga pagong. Ito po ay napakarami sa Yamashita Treasure Site, no, sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, sa mga kabundukan. Kaya panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito. Pero bago natin pag-uusapan yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no, passers, haters, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So, continue na naman po tayo sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan nga ngayon tungkol po dito sa mga marker, no, sign, no, na ganitong klase nga, no, ganitong itsura na mga batong ginawang kurting pagong, no. Napakarami po tayong makikita na ganito sa Yamashita Treasure Site, no. Mga ginawang tanda o palatandaan ng kayamanan ng Yamashita Treasure ang mga pagong na katulad na mga ganitong klase, no, bato siya na kinorting ganito. So yun nga, ang mga Japanese Imperial Army ay nagtago nga, no, ng mga kayamanan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Sabi nga nila, naubos na raw ang mga gold bars, no, nakuha na raw ng panahon pa ni President Marcos, no, Senior, noong 1970s pa, no, 1980s, 90s. Pero nagkakamali po ang mga kababayan natin na nagko-comments na nakuha na. Napakarami po, hindi halos mabilang ang kinalat ng mga Japanese Imperial Army sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Ang nakuha lamang ay yung mga nasa syudad, no, si halos tinadtad, no, ng pagtanim ng mga Japanese Imperial Army. Parang nagtanim sila ng mais sa 10 ektarya na lupa sa bansang Pilipinas, no, ikinalat at sa iba't ibang lugar nga sa Luzon, Visayas at saka Mindanao, no, at pati ang Sabah na parte ng Malaysia na ngayon na kung saan pagmamayari dapat ng Pilipinas ay mayroon ding mga katulad nito, no, mga purmang ganitong klaseng mga bato na ginawang tanda ng kayamanan ng Yamashita Treasure. Sa makatwid, ito ay marami pa, no, sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, sa mga isolated area sa kabundukan natin.
No, ang mga Hapon ay nagtago sila ng iba't ibang uri ng kayamanan, no? Magsimula sa mga antiques, mga kagamitan na naloot nila na mga mamahaling bagay, no? Mga may history na antiques sa Southeast Asia, sa mga museum ay natangay po ito ng mga Japanese Imperial Army at naitago dito sa bansang Pilipinas, no? At bukod sa antiques, mayroong mga tinatawag na precious stones, uncut precious stones, na kung saan nadali din nila mula po sa iba't ibang minahan dito sa Southeast Asia. Kabilang nga po dyan yung Burma, Myanmar, no? Singapore, no? Yung mga Buddha na iba't ibang klase, iba't ibang itsura, babae o lalaki na Buddha, bata o medyo matanda na ng mga Buddha, mga itsurang Buddha na kung saan natangay na dala po at naitago nga sa bansang Pilipinas. Bukod sa Buddha ay marami po silang mga nakuha din ng mga gold bars, gold coins, silver coins, no? Iba't ibang klaseng mga precious metals katulad po ng mga platinums, palladiums, mga jewelries, no? Na natangay nila at ikinalat sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Kaya sa dami ng kanilang itinago sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas na iba't ibang klaseng kayamanan, ay gumawa din sila ng mga iba't ibang klaseng mga sign markers, iba't ibang itsura ng mga hayop o animal characters na ginawang mga palatandaan, sign sa Yamashita Treasure, mga bato, no? Na hinugis nila ng mga hayop, kagaya ito ng mga ahas, no? Mga iba't ibang klaseng animal characters, at kabilang nga po dito ang pagong, no? Ang pagong ay isa po sa napakaraming mga batong ginawa nilang sign, no? Sa Yamashita Treasure. Kaya kapag naghuhukay tayo ng Yamashita Treasure, naghahanap tayo ng Yamashita Treasure sa site, ay kalimitang makikita natin yung mga batong pagong. Ang pinakakatanungan, no, ano ba talaga ang sentro ng kahulugan ng pagong? Napakarami po kasing mga kahulugan ang pagong, depende sa kanyang disenyo. Pero sabi ko nga doon sa mga nauna kong video na ang pagong ay may direktang tinutukoy, no, may direktang pupuntahan tayo kapag nakita natin ang mga pagong, diretsahang tinutumbok ng pagong. Sa makatwid, kapag nakakita tayo ng pagong, ang palatandaan na ito ay nagsasabing hahanapin natin ang Yamashita Treasure sa creek, no? Creek treasures. Ito po ay ayon sa Yamashita Treasure Code, no? Sa libro ng mga Japanese Imperial Army, na kung saan doon nakalagay ang pinaglalagyan ng kayamanan kapag pagong ay hahanapin natin ito sa may creek, no? Creek, ano ba ang creek? Ang creek ay yung pong mga parang pakanal, no, na doon bumabagsak ang tubig kapag umuulan. Yun po yung creek, or maliit na sapa, no, na dinadaluyan ng agos ng tubig. No, doon pumupunta ang tubig, doon bumabagsak ang tubig, no? Doon papunta ang tubig kapag ka umuulan, no? Creeks, Yamashita Treasure, no, na nasa creek. Lagi nating tandaan na ang mga pagong na mga ganito ay nagsasabing doon talaga nakalagay ang Yamashita Treasure sa mga parang pakanal o creeks. Kaya makikita natin yung mga bato, no? Pansinin natin yung mga bato na kasama ng pagong na mga marker o sign ay may mga slash o guhit. Slash, kung ilang slash, no? Sa isang lugar ay ikinalat ng mga Japanese Imperial Army ang treasure, hindi lang pinag-isa, no? Sa isang bundok ay marami ang sapa-sapa o creeks, na kung saan diyan sa mga creeks at saka sapa-sapa ng mga water spring, diyan ang pinaglalagyan kalimitan ng Yamashita Treasure. Kaya madalas ang inilalagay nila
kung hindi pagong, no? Isda, no? Or palaka, no? At karamihan nga itong ganito, pagong, no? Kasi naglalagay talaga sila ng Yamashita Treasure mismong sa creek. Kapag nakakita tayo ng ganito, tumbok ka agad yan, no? Na creek treasures ang ating hinahanap. Nasa creek ang Yamashita Treasure. Pag sinabing nasa creek, hahanapin natin ito, may mga sign ito, may mga kasamang markers, no? Kung tunnel, may mga heart tayong makikita. Close tunnel na may mga hugis puso at may mga letter T, no? Na nakaukit sa bato. Yan po ay nangangahulugang magkakasama sila sa tinatawag na tunnel treasures at saka creek treasures, na kung saan doon nakalagay ang mga gold bars sa Yamashita Treasure. Subalit, kahit alam natin, no, na nasa creek ang treasures, kapag nakakita tayo ng pagong, no, turtle, ang pinakakatanungan, no, ang hirap ding matumbok o hanapin yung gold bar sintro kung nasaan sa creek. So ibabahagi natin sa inyo ang dalawang recovery operations na possible doon natin makikita ang Yamashita Treasure. Unang recovery operation ay yun mismong dinadaluyan ng tubig sa ilalim, no? No? Pwedeng malalim, pwedeng mababaw, no? Depende. Dalawa po ang possible na recovery operations. Minsan makikita natin yung dinadaluyan ng tubig, yung creek palanas, no? Matigas, parang semento. Yan po ay may sikreto sa ilalim. Hindi lang natin alam kung gaano kalalim, kung gaano din kababaw. Kasi depende sa engineers, depende sa mapa, no, kung ano yung nakalagay doon sa creek, kung anong klaseng Yamashita Treasure yung inilagay doon. Pwedeng diamonds. Kapag diamonds, mabababaw, no, nasa bato lang, idinidikit, ibinabalot sa mga batong malalaki. Minsan ginagawa ng pakit yung mga bato, binabarinahan, tinatakpan ulit ng bato din na hindi nahahalata, no? Makikita lang natin mga sign markers ay may mga glitterings kapag diamonds. So kapag diamonds ay hindi talaga malalim yan, mabababaw. At kapag gold bars naman, mayroon ding mababaw at mayroong malalim, no? Depende sa sign markers na makikita natin doon sa mga batong nakaukit doon sa creek, no? Kaya nga creek treasures, no? Doon sa creek, malapit lang sa creek ang Yamashita Treasure. So ang operation na pangalawa, no, kung saan natin pwedeng hanapin o makuha ang gold o kayamanan sa Yamashita Treasure ay sa gilid. Distansya mula dyan sa creek, gilid lang, no, sa side, kabilaan, left or right, no, depende, no, sa mga arrowhead, no, mga nagtuturo ng mga heart shape o triangles na mga arrow na batong matutulis na purmang puso or purmang triangles na kung saan nagtuturo ng direksyon kung saan dapat susundan yung tunnel na ginawa nila, no, na pwedeng doon ma-recover ang Yamashita Treasure. Sa always, no, ang umpisa nila sa creek. At gumagapang kapag kapagong gumagapang sila, no, nagsimula sa creek. Bakit? Kasi ang creek ay nandoon ang mga tubig sa sapa-sapa, no, madali silang makakagamit ng mga tubig sa construction, sa pangangailangan ng pagpapatigas o paghahalo ng mga chemicals ay nangangailangan ng mixture ng tubig. Na tubig ang napakahalaga at bukod pa dyan, ang tubig ay nagagamit nila sa pag-inom, no, pagkain, pagluluto. Nandoon na lahat ang sangkap. Kaya doon sila pumupunta malimit sa mga creeks or sapa-sapa. Yan po ang pinakadahilan kung bakit dyan sila laging gumagawa ng mga sign markers at nagtatago ng Yamashita Treasure, no? Creek treasures, at yung mga water springs, yung mga ilog o mga sapa-sapa. Kaya madalas makikita natin mga pagong talaga ang mga sign markers sa Yamashita Treasure. Although marami po ang mga kahulugan nitong mga markers na pagong, no? Kahit na alam natin na nasa creek o creek treasures ay
May mga iba't ibang kahulugan ang itsura ng pagong, no? May mga pagong na walang ulo, may pagong na may buntot, may pagong na may ulo, may pagong na gumagapang, tumatayo, may pagong na natutulog, dipindi, no? Pero take note, creek talaga ang pupuntahan natin kapag ka pagong, no? Although yun ang may marami siyang napakaraming kahulugan, magiging pointer ang pagong o magiging arrowhead ang ulo at buntot ng pagong, no? Kung walang ulo ay masasabi nating posibleng nakaupo na siya doon sa creek at doon mismo ang pinaglalagyan o pinagbabaunan ng Yamashita Treasure. Kailangan marunong tayong tumingin kung talaga nga ba itong ating nakikita ay legit talaga ng mga pagong na sign o turtle. Minsan kasi paningin natin parang turtle o pagong pero hindi naman, no? Napapagkamalan lang natin na pagong o turtle yung bato. Tandaan natin na ang pagong talaga, no? Tingnan natin ganito, kagaya nito, pagong talaga, no? Bato na pagong talaga. Hindi yung pagong-pagungan lang na nakakita tayo ng bato, wala man lang ka-design, walang mga masasabi natin, walang mga ganitong klaseng design, hindi mo masasabing pagong. Ang mga pagong kasi na bato ay may mga ganitong klaseng disenyo, no? Tingnan yung maigi, oh. Yan, makakita kayo ng mga ganyang guhit-guhit sa bato. Yan ay likod ng pagong, no? Walang ulo o may buntot o walang buntot, ay turtle pa rin yan. At nagsasabing creek treasures na ang ating hinahanap, no? Yan po ay malinaw, mga ka-treasure hunter. Baka naman na nakakita lang kayo ng bato na may mga guhit-guhit na hindi naman kaparehas ng pagong, hindi mukhang pagong, no? Ay invalid ang atin pong paghahanap ng Yamashita Treasure. Marami pong nagmimintis sa atin pong mga isip at pananaw, no? Na kung saan nagkakamali din talaga tayo, no? Hindi tayo perpekto. Tao lang na nagkakamali. So malinaw na ang dahilan, no, ulitin natin, kaya gumawa ng mga sign na mga ganito ang Japanese Imperial Army dahil nasa creek ang kukuhanan nila ng tubig, sapa-sapa o sapa. Madalas doon sila kumukuha ng kanilang panggamit, no, sa construction o paggawa ng kanilang mga chambers sa Yamashita Treasure, no. Yan po ang pinaka-reasons kung bakit creek treasures ang ibig sabihin ng mga pagong. Tandaan po natin yan. Napakahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. So yan lang po. Sana po ay nag-enjoy kayo, nag-enjoy tayo. Nagkaroon tayo ng kaunting idea tungkol po sa mga sign, no, markers na ganito, mga pagong. So although marami na tayong na vlog tungkol sa pagong, pero hindi natin kinukumpleto sapagkat nagbablog tayo. Kapag inubos natin ang ating kaalaman, no, ay wala na tayong mai-vlog sa susunod pa na mga episode natin, no. Kaya unti-unti nating binubuksan ang sikreto ng mga Japanese Imperial Army, no, sa larangan po ng Yamashita Treasure Hunting o paghahanap ng kayamanan sa Yamashita Treasure. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nagkaroon tayo ng kaunting idea dito po sa aking naibahagi sa inyo. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, Jack, na tayo ay makakahanap.